Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundong ito. Siyempre sa Luzon, Visayas at Mindanao, sa Banateros, Banateras worldwide. Shout out po sa inyong lahat. Muli po nagbabalik Coach Oli News PH o Coach Oli na lang po. Huwag po kakalimutan na sana pagpasok nyo pa lang, i-like nyo po agad itong vlog na ito. Malaki po ang maitutulong nito sa akin. At sana po din, konting lambing again, doon sa mga hindi pa po subscriber ng channel na ito, paki-check nyo po kung nakasubscribe na kayo. At kung hindi naman po, lalambing lang tayo ng bahagya. At sana po ay makapag-subscribe po kayo dito sa channel ni Coach Oli News PH. Ito po mga pag-uusapan natin. Una, ito matindi. Tambaluslos. Ito meron tayong balita, okay? Mamaya pag-uusapan natin, pero ito muna ito. Meron tayong nabalitaan na itong si Tambaluslos ay nanganganib ang kanyang pagiging Speaker of the House. From the inside po to nabalitaan natin na marami na pong nagagalit na mga congressman sa kanya at napapanahon na gusto na nilang palitan ito si Tambaluslos. Kaya lang merong mga issue at meron ding kampi-kampihan. Pero mas marami po ang ayaw na sa pamamalakad ni Tambaluslos. Pag-uusapan natin yan mamaya. Ito pa, sunog na buto natagpuan na sa Taal Lake at ikokonekta. Hindi po ito nawawalang sabongero. Ito po ay ang nawawalang EJK. Di umano ng drug war ni PRRD. So, konektado ito. Pangatlo, bagong grupo ni Tamba. Bagong uto-uto ng Kamara. Meron na namang nabubuong grupo. Ano naman kaya magiging proyekto nito? Impeachment ni BP Sara, tirahin ng mga Duterte vloggers, siraan ang Duterte, ikonekta kung ano-anong mga criminal acts sa mga Duterte. Yan po ang pag-uusapan natin maya-maya. Hindi na po natin pagtatagalin. Dediretso na po tayo agad sa topic dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Unahin po natin itong aking nasagap na balita. Meron nakapagbigay sa akin ng information na galing sa loob ng Kamara na nagkakaroon na po ng hati-hati dyan sa loob. And definitely, sa pagbalik ng 20th Congress or sa pagdayo natin sa 20th Congress, galing po tayo sa 19th Congress, marami na po ang nadidismaya dito kay Tambaluslos. At ang nabalitaan po natin dyan ay peke po ang nakukuhang suporta ni Tambaluslos. Naaalala nyo po, di ba? Sinasabi nila na meron na pong 200 plus na signatures na po ang nangyayari dyan. Sa katunayan, ang binabanggit dyan, yung mga bago daw na mga congressman, kung kayo may mga kilalang congressman, i-confirm nyo po ito kung ito'y may katotohanan. Na yung mga bagong congressman, ipinalalagay po doon. Pinapipirmahan, ito, pirma ka dito para sa suporta kay speaker, ganyan, ganyan, ganyan. So kaya dumadami. Okay? So nagkakaroon ng magic. At pag-iisipin po natin, yung kinuwento sa akin ay hindi malayo sa katotohanan. Dahil alam naman natin na meron na talagang mga anomalyang ganito si Tambaluslos. Sa katunayan ay ginamit niya ang pera diyan sa pork barrel. Nagmistulang proyekto pero pork barrel para suhulan itong mga congressman para pumirma para sa impeachment ni BP Sara. Naalala nyo, last minute po yan. Diba? Pinasa ang first, second, at third complaint, walang pumipirma. Pagdating sa pang-apat, biglang nagsipirmahan. Last 2 minutes, pirmado agad. Ito po ang pinagana. At hindi po ako nagsabi niyan, si Chanko mismo. No? So, pag pinagdugtong-dugtong natin, pag fill in the blanks mo, you connect the dots, meron
posibilidad na yung nabalitaan ko ay may katotohanan. At ito ay magandang balita kung ito naman ay talagang maisa sa katuparan dahil kung mahahawakan ng Duterte Black ang Senado at maaalis as Speaker etong si Tambaluslos, malaki po ang matitipid ng taong bayan. Malaki po ang matitipid dahil alam naman natin kung saan-saan po ginamit. Even si Lacson mamaya i-discuss natin yan, sinabi, ha? Talagang even yung pork barrel ay itinago nila sa pangalan ng flood control project. So marami na talagang nawawala na pera ng taong bayan dito sa mga klase ng politiko na ito. At nagmimistula na nga na itong si Tambaluslos ay nangangalap ng pirma. No, magandang balita po sa atin 'yan at tayo makakausad-usad. At sa wakas, makikita natin na pagka nagkatotoo ito ay unti-unti nang lumulubog ang barko ng mga demonyo sa ating um, sa ating gobyerno. Konti-konti na po silang mawawala. No, so aabangan po natin 'yan bata. Itong natanggap kong tingnan niyong mabuti. Definitely ang naibalita sa akin medyo meron na daw kiskisan talaga ang kampo ng Marcos at kampo ng Tambaluslos. At unti-unti na po ito maglalaglagan. Abangan po natin kung ito ay matutuloy or ito ay mistulang balita lang. Pero as far as I'm concerned, na ikokonekta ko po ang mga pangyayari na abangan natin kung talagang hindi na makakaupong speaker ito si Tambaluslos. That would be a simple victory for the Filipino people sa Pilipinas at doon sa mga kababayan nating sa ibang bansa kung itong si Tambaluslos ay talagang tunay na hindi na mauupo bilang House Speaker. Ayan po, ituloy po natin. Itong susunod nating topic ay patungkol naman dito sa nawawalang sabungero. Ibibintang ito kay Tatay Digong. Tingnan po natin. Ito, tingnan po natin ito ha. Of Justice ang video ng pag-retrieve ng sako mula sa bahagi ng Taal Lake. Base sa payag ng DOJ, naglalaman ang sako ng animoy mga sunog na buto ng tao. Nakuha ito sa inisyal na technical site assessment ng mga tauhan ng PNP, CIDG sa pakikipagtulungan sa Philippine Coast Guard. At bukod sa pagsusuri kung sa tao nga ang mga buto, magsasagawa rin ng DNA testing ang DOJ para malaman kung may tutugma sa kaanak ng mga nawawalang sabungero. Alam mo, tingnan po natin ito ha. Napakalaking kalokohan nito. Alam nyo kung bakit? Ang dami pong media dyan, di ba? Kasama ang media dyan na naghahanap ng buto ng tao. At di umano ang pagkakasabi dyan ng kanilang witness ay nilagyan ng pabigat yung tinapong mga tao dyan para hindi lumutang. Taliwas sa natagpuan na nakasako. Isipin mo, 3 taon na yan. Yung sako hindi man lang nasira. Sa akin lang ha, napakalaking kalokohan nito. Siguro dapat ituro ni Boying Rimulya kung saan makakabili ng ganitong klase ng sako. Dapat siguro ito ang bilhin natin dahil napakatibay. Magagamit natin ito sa pang-araw-araw nating buhay. Pang-grocery. Alam nyo na, di ba, sa grocery, wala nang supot-supot, di ba? Yung ganyang katibay na sako, matindi, marami tayong paggagamitan yan. Eto pa, hindi natin alam kung ano ba ang tubig dyan. Yan ba dyan ay umaagos o payapa ang tubig dyan? Kasi kung maagos dyan, dapat matagal nang wala yang mga bangkay na yan. Kung yaan naman po ay mapayapa yung tubig dyan, diba, teka muna, basta bakit bigla na lang itong lumutang? Diba? Sa dami ng media dyan, walang nakakuha, walang nakapag-video na may lumulutang dyan.
Bigla na lang, bigla-bigla may nag-video, nakuha nitong mga mama na ito at gaano kabigat yung mga buto. Dalawa silang nagbumuhat. Di ba? Bigla na lang lumapit sa kanila. Very convenient, no? Di ba? Sa dami ng media, sa kanila lumapit. Yung lumulutang na bato. Bigla ay nabuto. Tapos meron silang natagpuan. Ayan na. Alam nyo, dito natin mapapatunayan kung bobo ang DOJ. Dito natin mapapatunayan kung bobo ang kanilang leader na si Boying. Kasi pwede naman ito eh. Meron silang natagpuan. Ito ba ay papaniwalaan ni Boying? Kung hindi man siya kasabwat sa dramang ito, for discussion purposes, isipin natin, hindi kasabwat sa drama si Boying dito. Oh. Pero matanong ko kayo bago ako magtuloy, kayo ba ay naniniwala dito na ito ay lehitimong meron silang nakita na buto? Oh, oo, hindi. Lagay nyo lang dyan sa comment section. Pero let's assume, meron talaga silang lehitimong nakita at hindi nga kasama si Boying sa drama na yan. Ang tanong, malalaman natin kung karapat dapat maging ombudsman si Boying. Malalaman natin kung gaano karapat dapat na maging Secretary of Justice si Boying. Kasi makikita natin kung tanga siya o hindi. Kung gullible siya o hindi. Kung paniniwalaan niya ba to o hindi. Di ba? Pati yung mga media. Titingnan natin kung sino sa mainstream media ang bayaran. Ito'y kitang-kita mo ng lokohan nito. This is sa laki ng lake na yan. 3 taon nang itinapon yung buto. On the first day na sila'y naghanap, nakakita agad. Anong chances nun? Anong probability nun? Sinong maniniwala dun? Kaya nga dito magkakaalaman talaga kung itong si Boying ay credible. Magkakaalaman dito kung ang mainstream ay credible. Kung sasakyan nila ito, kung maniniwala sila dyan, bayaran sila sigurado. At kung maniniwala si Boying dyan, kung hindi man siya kasabwat sa dramang yan, talagang wala siyang karapatang maging SOJ. Lalong-lalo siyang walang karapatang maging ombudsman, napakahina ng utak mo. Hindi mo alam na parang kalokohan yan? Biglang lumutang? Ang galing nyo naman. Ang hirap maghanap ng buto. First day, bigla kayo nakakita, ilang oras pa lang kayo naghahanap, may nakita kayo agad na buto? Eto pa tanong, paano nyo mapapatunayang buto ng tao yan? Di ba? Katulad nga, sasabihin ko sa inyo, paalala ko ulit, meron silang nakita doon sa septic tank, diyan sa Bucor. Sinabi nila, buto ng tao, yung pala, buto lang ng manok. Chicken Joy lang pala. Eto pa, saan nila ikukumpara? Kung yung nawawala ngang sabungero, kung namatay ngang sabungero, paano nila mako-confirm na yung buto na yan, just assuming yung buto na yan ay talagang buto nung nawawalang sabungero, saan nila i-compare? Maimamatch ba nila? Meron ba silang forensic evidence? Kasi alam ko titingnan dyan yung ipin, kung may dental records, no? Tayo, mahilig po tayo manood ng crime investigation eh. Yung true story hindi yung kababalaghan. Yung totoo po. Ang sama nito, wala pa tayong aparato para dyan. Hihingin daw ang tulong ng Japan, etc. etc. Kahit tingin mo ang tulong ng Japan, kung wala naman tayong database, kung walang record ng pangangatawan ng forensic, DNA, kung walang DNA yung mga nawawalang sabungero, saan nyo i-compare yan? Di ba? Ang daming butas nito. Talagang ito ay hindi dapat paniwalaan. Pero maganda nga rin yan eh. Tingnan natin kung nag-hallucinate
si Boying Rimulya. At kung paniniwalaan niya, ako'y mapapatanong talaga dito kay Boying Rimulya. Anong multivitamins ang tinitake mo? Baka dahil sa sakit mo, ang dami mo nang tinitake na gamot, humihina na ang utak mo at na ikaw ay nag-hallucinate kung ano-ano na lang pinapaniwalaan mo. Ang masama nito, ito, ang nakikita ko rito, baka mamaya, bigla nilang sabihin na yung buto na yan ay hindi sa nawawalang sabungero. Bagko sabihin nila, yaan ay nawawalang mga EJK na biktima ng drug war ni PRRD. Alam mo, hindi malayong mangyari yan. Dahil sinabi ko nga sa unang putok pa lang ng nawawalang sabungero na yan, ibibintang yan kay PRRD. Nung time na sinabi ko yan, parang hindi ka panipaniwala. Pero ano ngayon? Ikinokonekta na sa drug war ni PRRD. Kaya hindi malayo na baka mamaya yan ay buto. Sasabihin na naman ng DOJ sa pamumuno ni SOJ Boying Rimulya na ito ay konektado sa drug war, sa biktima ni Duterte. Lahat na lang mabiktima. Ako hindi na rin magugulat. Pati yung pagpatay kay Jose Rizal, baka ibintang sa kalulolo-lolohan ng Duterte. Baka sabihin, oy, ang pumatay dyan, yung lolo sa tuhod ni PRRD. Di ba? Kasi puro ano na Hindi ko alam talaga kung kinakain na ng utak ng gamot o kung anong multivitamins ang tinitake nitong si Boying Rimulya para makapag-isip ng mga kababalaghang bagay katulad niyan. Pero aabangan po natin. Abangan po natin kung ito po ay magtutuloy at ano ang magiging reaction una ng media, mainstream media rito. Marami pong ilalabas itong kwento na ito. Makikita natin kung sino dito ang bayad at mahina ang utak. Pangalawa, ano ang magiging reaction dito ni Boying Rimulya? Next topic po tayo. Eto, meron daw bagong boy group na itinatayo. Meron na namang panggagastusan ang pera ng taong bayan. Pasok, boy group! May bagong boy group sa Kamara. Sila raw ang mga fresh at batang kongresista na kung tawagin ay hot shots. Alamin kung sino-sino sila sa agenda report ni Joan Manalo. Hot shots, ha? Dito sa Pilipinas, hindi lang sa TV nakikita ang girl at boy groups. Dahil sa Kamara, may tinatawag ding hotshots. Nako. Sila lang naman ang fresh at young legislators ng 20th Congress. Sa ngayon, binubuo sila ng 4 na neophyte congressmen, sina Tingog Party List Representative Andrew Julian Romualdez, Negros Occidental Representative Javi Benitez, Batangas Representative Ryan Recto, at FPJ Panday Bayanihan Party List Representative Brian Poe. Apelyido pa lang, duda na ako. Boy band, ano? Ay, nako. Hoy! Wag naman sana kayo ang bagong laruan ni Tambaluslos. Wag naman sana kayo ang bagong utu-uto ni Tambaluslos. At sana hindi naman kayo ang mga bagong magiging korap ng gobyerno. Hindi kayo yung bagong paggagastusan ng pera ng taong bayan. Abangan natin. Ako may tanong lang. Ano kaya ang magiging proyekto nitong 4 na ito? Ano kaya ang maitutulong ng 4 na ito? Ano kaya ang kanilang gagawin para maiahon ang mga Pilipino sa paghihirap? Kasi baka mamaya lang naman, pangungunahan ko, baka sabihin ninyo, tumama ako, tsamba na naman. Baka sabihin ninyo, manghuhula ako. Pero kasi hindi maganda ang pakiramdam ko dito, apelyido pa lang, medyo ano na ako rito di ba? Anyway, let's give them the chance. Pero sana, since mga bata kayo, sana nakikita ninyo ang nangyayari sa politika. Hindi sana kinain ang utak ninyo
ng kapangyarihan at an early age. Sana hindi kinain ang utak ninyo ng pera at an early age. Sana ilagay nyo sa puso ninyo na kayo ay talagang nandiyadyaan para magsilbi sa taong bayan at hindi lamang kay tambaluslos. Kasi baka mamaya at ako'y malakas ang kutob ko, bagong attack dog lang kayo. Baka mamaya wala kayong proyekto, pero ang proyekto nyo lang ay hanapan ng butas ang Duterte. Una, hanapan ng butas ang mga Duterte vloggers. Hanapan ng ikahihina ng black propaganda ang mga Duterte. Pero bulag kayo sa kalokohang ginagawa ni Tambaluslos at ng ibang mga congressman. Ayoko kayong pangunahan, pero uobserbahan namin kayo. Kasi baka mamaya, wala na kayong aatupagin kung hindi kaliwat ka ng Duterte, Duterte, Duterte. Or mga kaalyado ng Duterte, 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 Duterte. Hindi kayo binoto ng tao at pasasahuran ng tao at bubuo kayo ng grupo para lang atakihin ang Duterte, Duterte, Duterte. Mahiya kayo sa balat ninyo, yung kabataan ninyo. Huwag niyong simulan ng maling politiko. Huwag kayong pauuto kay Tambaluslos. Kasi alam naman natin kung ano talaga lang ang plano niya si Tambaluslos. Gibain lang ang Duterte. Nitong Miyerkules, nagsama-sama ang apat sa isang working lunch sa Kamara kung saan napag-usapan daw kung Yan, no? Diyan pa lang eh. Andiyan na si Tambaluslos, tropa na eh. Bigyan ko kayo halimbawa. May kasabihan. Birds of the same feather flock together. Sabihin mo kung sino yung kaibigan mo, sasabihin ko ugali mo. Huwag kayong magdidikit sa taong yan. Baka mamaya ayaw nyo na rin ng kalaban. Baka mamaya takot kayong lumaban ng patas. Baka mamaya puro pamumulitika ang gagawin ninyo. Hindi naman talaga pagsilbi sa taong bayan. paano gagampanan ang kanilang bagong tungkulin bilang mga mambabatas. Sabay din silang dumalo sa 3-day executive course on legislation ng Kamara na naglalayong palalimin ang kaalaman at kahusayan ng mga bagong miyembro ng Kamara. Bagamat hindi raw ito opisyal na pangalan, honored daw si Pambihira. Sabi ko sa inyo, well, anyway, ayoko silang husgahan. Pero talaga masama ang kutob ko sa mga ito. Baka mamaya, batang version lang to ni Abante. Batang version lang ni Paduano, ni Barbers, ni Dan Fernandez. Pero ang gagawin nito, iisa lang din. Pamumulitika at hanapan ng butas ang mga Duterte at mga Duterte vloggers at Duterte supporters. Baka mahiya kayo. Baka pinabatang Abante lang kayo at pinabatang Paduano. Benitez na mapasama sa isang good company. Sa Facebook post, sinabi ni Benitez na mga batang lawmaker lang daw sila na nagnanais maglingkod with purpose. Ikinatuwa rin daw niya ang nickname na Tunog Boy Band Comeback daw. Nangako rin si Benitez na nandito sila para magtrabaho at mag-iwan ng marka sa Kamara. Ayan. Well, let's give them the benefit of the doubt. Okay? Huwag natin munang paghusgahan at pagbintangan. Sinabi ko lang, pinanguna ko lang yung aking nararamdaman nang sa ganun, hindi nyo sabihin tsamba. Sabihin ninyo, manghuhula ata si Kotsoli. Sige. Sabi, magsisilbi sila. Let's earn it with action, not hype. Baka mamaya, let's earn it with action against Duterte. At
At ang common denominator daw nilang lahat, kamag-anak sila ng mga personalidad sa politika. Yun nga, Hindi ito ang unang nakakatakot. grupo ng mga mambabatas na nagkaroon ng bansag sa loob ng Kamara. Una sa listahan ng Spice Boys na binubuo ni na Mig Zubiri, Ace Barbers, Nonoy Andaya, Mike Defensor, Hernani Braganza at Ricky Sandoval. Kita mo, meron na dati Spice Boys. Anong napala natin sa kanila? Wala. Baka just another group. Nabuo sila noong 1988 at nakilala bilang polar opposites ng traditional politicians. Malaki rin ang naging papel nila sa pagpapatalsik kay former President Joseph Estrada. Nabuhay din nitong 19th Congress ang Young Guns na binubuo ni na Zambales Representative Jefferson Conghon, La Union Representative Paulo Ortega, Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong at Isabela Representative Ino D. Oh, tanong ko kayo, ano ang naidulot na mabuti nitong Young Guns sa Pilipino? O ito ay nagamit lang para butasan ang Duterte. Pamumulitika lang laban sa Duterte. May naitulong ba ito sa inyo? Di ba? Anong purpose ng grupo? Parte rin sila ng mga kongresistang aged 40 and below na tulad ng ibang grupo, naglalayong makapagserbisyo sa mamamayan. Nakilala ang Young Guns bilang ilan sa mga sumuporta sa naging investigasyon ng House Quad Committee na sumentro sa mga issue ng POGO, drug war, extrajudicial killings at iba pang human rights violations. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Meron pa kayo sumentro sa human rights. Human rights. Sa tingin nyo, may naniniwalang tao sa inyo? Naging attack dog lang kayo laban sa Duterte. Meron pa kayong human rights. Napaka-hipokrito ninyo. Kayo para kayong mga kakabola ninyo. Baka pati kayo naniniwala sa kasinungalingan ninyo. Next topic po tayo. Ito, pag-usapan naman natin. Itong bilyong-bilyong illegal na ginawa ng mga senador at ng mga congressman. Binunyag ni Senator Panfilo Ping Lacson na 5 hanggang 10 bilyong piso ang nakuhang pork barrel ng ilang senador. Samantalang may mga kongresista naman ang sinasaging nakatanggap ng hanggang 15 bilyong piso. Bagamat hindi pa Merong nakatanggap na 5 to 10 billion with capital B. Billion as pork barrel. Illegal po yan sa mga senador. And then, according to Lacson, 15 billion. Mas grabe ang korupsyon sa Kongreso, sa Kamara. Ayan. Pangalanan ngayon ang mga nasabing mambabatas, tiniyak naman Each po yun yung mga nakatanggap hindi yun sa buo. Yung mga nakatanggap. ng senador na kanyang ilalanta dito sa pagbubukas ng 20th Congress sa July 28. Men Corvera sa balitang yan. Ibinunyag ni Senator Ping Lacson na may bilyon-bilyong pork barrel funds ang ilang senador at kongresista. Ayon kay Lacson, naabot sa 5 hanggang 10 bilyong piso ang nakuhang pork barrel ng ilang senador, samantalang may ilang kongresista ang nakakuha ng 15 billion pesos. Hindi pinangalanan ng senador ang mga nakakuha ng pork barrel, pero matagal na anyang idineklara ng Supreme Court na labag ito sa batas. Bago rin anya deklarang unconstitutional ang pork barrel, aabot lang sa 200 million pesos ang pork barrel para sa soft at hard projects ng mga senador, samantalang 70 million sa mga kongresista. Ayon sa senador, ang alokasyon ng mga senador at kongresista nakapaloob sa flood control projects sa ilalim ng 2025 national budget. Ayan. Dito pa lang, makikita natin ito ay illegal. At higit sa lahat, kaipokritohan. Bakit? Sinisilip nila yung 150 million na confidential funds ni BP Sara na tinatawag na legal
na ginawa at ginastos sa tamang paraan, sabi ng COA noong 2022 and then noong 2023 and then 2024. So sa madaling salita, taon-taon lagi pong pasado ang paggastos ng confidential funds ni VP Sara sa COA. Taon-taon pasado po ang paggamit ng budget ng Office of the Vice President. Pero binigyan nila ito ng napakalaking kwento, meron pa silang impeachment patungkol dito, pero ang pinag-uusapan lang ay 150 million pesos. Merong sinasabi dito si Senator Lacson, ang mga senador ay may ilan diyan nakatanggap ng 5 to 10 billion pesos. At 15 billion pesos naman sa ilan sa mga congressman. So dito nakikita po natin na napaka-ipokrito na itong mga lintik na mga oportunistang mga politiko ito. Diyan pa lang nakikita na natin ang napakalaking problema ng bansang ito sa pamumulitika. Pero meron akong nakikita rito na sana naman ay wag gamitin ni Lacson dahil alam naman natin ito ay tumakbo sa partido ni BBM. No? Baka mamaya hindi niya pang pinangalanan ngayon, pero baka mamaya sa dulo niyan ang pagbibintangan ay puro mga Duterte or mga kaalyado ng Duterte para lang hindi sila makaporma sa gaganaping impeachment trial. Coach, hindi kaya parang bias ka? Pag ang itinuro niya ay maka Duterte, sasabihin mo sinisiraan lang? Hindi po. Alam niyo kung bakit? Kasi napaka-imposible naman na ang puro masasangkot dyan or karamihan ng masasangkot dyan sa pork barrel na yan ay puro maka Duterte considering na ang nakaupo ay administrasyon ni Marcos. So definitely, kung merong kalokohan, pagdating sa pera, pagdating sa pork barrel, hindi po maiiwas, yan ay dapat nasa side ng administrasyon. Yan po ay nasa side ng administrasyon dahil itinago ito, according to Panfilo Lacson, sa flood control projects. At alam naman natin na ito ay public knowledge po, alam ng mga Pilipino yan. Nawawala yung pondo na billion-billion sa flood control projects dahil pinagmalaki yan ni Bongbong Marcos, pero sa katunayan, puro pa rin baha. Saan lugar ginamit yung pondo na may flood control projects? Bakit binabaha pa rin tayo kung gumastos ng bilyon-bilyon? Kung itong bilyong-bilyong ito ay itinayo na lang ng negosyo, infrastructure, makakatulong pa sa bawat Pilipino na makapag-create ng trabaho. Pero kung iginawa mo yan para isugpuin ang baha, okay lang din. Kung talaga namang nasugpo. Pero hindi. Nakita natin nung nakaraang taon. Ako mismo, kahapon lang, baha. Expressway. Expressway po, baha. Saan napunta yung pondo na sinasabi ni Bongbong Marcos na flood control projects? Baka ito na yung sinasabi ni Lacson. Huwag lang sana gawing ito. Baka mamaya, tropa rin ito si Bongbong Marcos. Baka naman paninira, pambubutas na naman ito sa mga kaalyado ng Duterte. Pero antayin po natin, pangalanan niya isa-isa. Sana ito ay hindi parang press release lang para siya ay mag-ingay. Sana pangalanan mo Lacson. Isa sa tinukoy niya ang isang maliit na barangay sa isang bayan na nakatanggap ng 1.9 billion habang ang isang bayan naman nakatanggap ng 10 billion pesos. Sabi ni Lacson, Grabe, no? Isang bayan, 10 billion na natanggap. Ilang 150 million ang 10 billion.
Yung 150 million, ginawa niyong issue kay VP Sara. Kayo, ganyan-ganyan na lang kayo kumuha o gumastos ng pera na bilyon-bilyon. Sa pagbubukas ng sesyon, sa July 28 magsasagawa siya ng privilege speech para ilantad ang detalye at mga nakita niyang posibleng anomalya sa taunang budget mula 2023 hanggang ngayong taon. May Ann Corvera para sa Mata ng Agila, matatag. Ito lang. Ito sa akin lang, tingnan po natin. Hindi kaya dapat matanggal na talaga ito si Tambaluslos? Dahil ang laki na po ang nagiging problema. Ngayon, meron pang issue na tumatanggap sila ng bilyong-bilyon na pork barrel diyan sa Kamara. No? Hindi ba panahon na matanggal at mapalitan bilang House Speaker to si Tambaluslos? Sino ba ang unang sumira ng Uniteam? Di ba si Tambaluslos? Demonyo ata itong tao na ito eh. Alam niyo ba't ko nasasabi? Ang number 1 katangian ng demonyo, division. Ito ang unang nag-create ng division sa Uniteam. Wala tong ginawa kung hindi yung chismisan ng impeachment. Anong naging purpose nitong impeachment na to? Sangkot siya sa kontrobersiya ng impeachment na yan. Alam naman natin lahat yan na nagkabayaran patungkol sa pagpirma dyan sa impeachment na yan. Yan ay isiniwalat ni Chanco. Di ba? Ano pa? Yung kanyang mga press release. Nakala mo ay tumatakbo siya bilang presidente. Akala mo ay eleksyon na nangangampanya sa 2028 na. Hindi po ito nakakatulong sa taong bayan. Walang pakinabang ang taong bayan sa mga press release ni Tambaluslos. Kitang-kita natin na ito ay malayo sa katotohanan. Ito ang kauna-unahang sumira sa administrasyong Marcos, si Tambaluslos. Meron pa yung anomalyang budget insertion, di ba? Yan sa vice cam na yan, naging problema din yan. So, meron bang naitulong ito si Tambaluslos? O puro pamumulitika at personal na pangarap niya na maging presidente o isang maging magkaroon ng mataas na posisyon na hindi naman tumataas ang kanyang rating? Palitan nyo na yan. Nananawagan tayo sa mga congressman dyan. Iwan nyo na ang palubog na barko ni Tambaluslos. Masisira kayo kasama niya. Basang-basa po ng sambayanang Pilipino ang kalokohang ginagawa niyan si Tambaluslos. O next topic po tayo, pag-usapan natin si Topacio, papalag kay Risa Ontiveros. Eto. Hindi raw patitinag si Attorney Ferdinand Topacio sa isinampa sa kanyang reklamong cyber libel ni Senadora Risa Ontiveros. Sabi ni Topacio, hindi rin siya matatahimik o mapipigil sa paglalahad sa taong bayan ng korupsyon umano ng mga taong nasa kapangyarihan. Kabilang si Topacio sa 6 na inireklamo kaugnay ng pagpapakalat umano ng video ni Michael Maurilio o alias Rene, ang saksing iniharap ni Ontiveros sa pagdinig sa Senado. Sa isang video, sinabi ni Maurilio na binayaran umano siya para siraan sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Vice President Sara Duterte at Pastor Apollo Kibuloy, bagay na itinanggi ni Ontiveros. Alam nyo, kung ako kay Ontiveros, sisisantihin ko yung mga abogado niya. Yung political advisor niya, sisisantihin ko. Maling-mali na sinama nila si Atty. Topacio. Alam naman natin lahat, may hawak na ebidensya si Atty. Topacio laban kay Risa. Isinama niya. Mauubliga ngayon maglabas ng ebidensya si Atty. Topacio. Or, probably,
Baka pati si Atty. Topacio o si alias Rene magdemanda na ng diretso sa korte. At ininit niya, ha? Dinawit niya na ito si Atty. Topacio. So talagang magtutuos na sila diyan. Magkakalabasan ng ebidensya. At hindi naman po sasabihin ni alias Rene na nakasama niya na ibinahay ni Risa Ontiveros ang mga ilan-ilang ICC witnesses. Nako, naniniwala ako may mga pictures yan. May mga ilalabas na ebidensya na itong mga ICC witness na ipinagmamalaki nila kasamang ibinahay ni Risa. So doon pa lang, tataob na siya dyan. Ang masama dito kay Risa, dahil sa kadaldalan niya, nabitag siya ng kanyang pagka-hilig sa camera. Ako sa tingin ko, yan ang gusto talaga ni alias Rene. Kagatin niya nang sa ganon, lalong mabisto ang kalokohang pinaggagawa ni Risa Ontiveros. Ako sa tingin ko, yan din ang gusto ni Atty. Topacio. Sumagot siya. Para sa ganon, magkalabasan ng ebidensya. Instead na tumahimik si Risa, nag-ingay. Yari siya. Ako sa tingin ko, maling-mali yun. Walang lusot dito si Risa. Kasi alam mo kung nagsalita si alias Rene, nagsalita si Atty. Topacio, tumahimik lang siya, baka makaligtas pa siya eh. Kasi hawak naman nila ang media. Walang papansin. Di ba? Siya mismo, in-engage niya ang media. Obligado na ang media kunin ang side ni Atty. Topacio. Kunin din yung balita ni alias Rene. So kung sino man ang nagpapayo sa'yo, o kung sino man ang abogado mo, palitan mo na yan. Risa, mali-mali ang mga payo sa'yo. Walang maidudulot yan sa'yo. Okay? Maraming salamat po. Sana po muli ako'y nagpapaalala lang. Huwag pong kalimutan i-like tong vlog na ito. And sana po ay kayo ay mag-subscribe sa aking channel. Ang channel ko po ay Coach Oli News PH. God bless everyone.